Ngayong gabi sa The 700 Club Asia, si Andre lumaking puno ng pagmamahal mula sa mga magulang pero napahamak dahil sa udyok ng barkada. Hataw dito. Basta makahataw lang ako ng tao. After 2 days, 3 days, may sumpuin na. May pag-asa pa bang magbago si Andre? Abangan sa The 700 Club Asia. Susunod na. Payak man ang kanilang pamumuhay, pinalaking magalang at disiplinado si Andre ng kanyang mga magulang. Sila ay nakatira sa isang magulong lugar sa Metro Manila, kaya naman bata pa lamang ay nakahiligan na niya ang makipag-away kasama ang barkada. Kasi nga, nanay at tatay ko, ayaw nga nila ng away. Pag lalaki ka, kahit bata ka, kahit na ayaw mong makipag-away, pero kapag naghamunan na, parang napapasabay ako sa kanila. Uwi ako ng bahay, hindi alam ng nanay ko, nakipagsuntukan ako. Nagpatuloy ang masamang impluensya ng mga barkada kay Andre. Enjoy ko yung kanilang company, pero yung company nila panegatibo sa buhay ko. Impluensya ng mga kabarkada ko. Sasabihin sa kanila, kasi ako pinakabata eh. Sabihin nila, subukan mo. Hindi ako marunong, wala akong kaalam-alam. Tinry ko minsan, first time ko makaranas, tuloy-tuloy na yun. Sa kabila ng mga maling natutunan sa mga barkada, si Andre ay naging malapit sa kanyang mga magulang. Subalit upang guminhawa ang kanilang pamumuhay, nag-abroad ang kanyang ama. Maayos ang relasyon ko sa tatay ko, lalo na sa nanay ko. Close ako sa nanay. Kinakailangan alas 12 ng tanghali pagkatapos ng lunch, matutulog kami. 6 years old ako noon, naalala ko, binuhat pa ako ng tatay ko, pinaliguan ako, naalala ko yun, pinaliguan ako. Ay ako, pinaliguan ako ng tatay. Binuhat ako ng tatay ko. Kaya lang nag-abroad na siya. 8 years old na ako noon. Hindi ko na. Emotionally, hindi ako nalapit sa kanya. Hindi ako naging open sa kanya. Parang nahihiya akong lumapit, makipag-usap sa kanya. During those times na nandito siya, binubuhat niya ako. Ganun. Namiss ko yun. Yung longing kong yun, sama, kasi bata pa, no? Nako-compensate yun noong well-provided na kami during that time. Makalipas ang ilang taon, nakalipat sa kanilang sariling bahay at nag-aaral sa isang pribadong paaralan si Andre at ang kanyang mga kapatid. Masipag siyang mag-aral, subalit sa edad na 15, siya'y nagkaroon na ng kaso. Nagkatirahan. Tapos ang nangyari, siyempre, teritoryo namin yun, yung isang ano namin doon, binira kagad yung isang tao, binira kagad. Hawak ko yung 2x2, hataw dito. Basta makahataw lang ako ng tao. After 2 days, 3 days, may sumpuin na. May kaso na kami, nakademanda na kami. Kasama ako noon. Nagpaareglo ang kanilang mga nabiktima, kung kaya't si Andre ay hindi nakulong. Gayunman, hindi niya maiwasang saktan din ang kanyang mga kapatid. Pag binagbabawalan ko sila at lumalaban sila, doon ako nagagalit talaga sa kanila. Pero as far as yung common na pagtitingin na namin bilang magkakapatid, tumatakbo naman ang normal yun. Hindi naman yung palaging sa bahay, palaging away na away. Hindi naman. But there are situations na bilang panganay, ayoko nung lalaban sa akin. Minsan, isang sitwasyon, nanay ko naman ang nilabanan nung kapatid ko. Nagalit ako roon. Lumaban siya. Doon ko siya nasaktan. Lalo na nanay ko. Mahal ko nanay ko. Pag na-disrespect, lumalaban talaga ako. Yung si Amelita na close ko, nung lumabas siya nung veranda, nung ano namin, terrace, naka-short ka. Sabi ko, ba't ganyan ang suot mo? Sabi ko niya sa kanya. Ganun eh. Sabi ko, ayokong lalabas ka ng nakashort. Lumaban sa akin. Pagpasok ng ganyan, hinila kong ganyan. Sinampal ko siyang ganyan. Tanggal kong ganyan. Dahil sa sama ng loob, si Amelita ay nagtangkang magpatiwakal. During that time, di ko alam na pangit yung ginawa ko. During that time. Basta ang isip ko, ang mindset ko, gusto ko siya ipagtanggol doon sa mga malisyosong mata na titingin sa kanya.
nag-attempt siya. At nag-attempt siya somehow na, pero may sugat. May sugat siya. Tatlo na hiwa dito. Yung pride ko bilang isang kuya, basta ang damdamin ko noon, ginawa ko yan dahil gusto kitang protektahan. Bahala ka kung ano yung gagawin mo sa sarili mo. So lumipas yung panahon, ganun lang, nagkausap kami, parang baliwala na. Parang akong tumayo kasi na decision maker sa bahay. At an early age, ano? So na-develop sa akin yung kaisipan na leader ako. Ako leader ng bahay. In the absence of my dad. Isang araw, umuwi ang kanilang ama dahil sa kaguluhan sa bansang pinagtatrabahuhan nito. Anong kahihinatnan ng pamilya ni Andre sa pag-uwi ng kanilang haligi ng tahanan? Alamin bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Alam mo, Peter, dito pa lang, kita na natin kung gaano kahalaga ang role ng isang ama sa pamilya. No? Naghahanap si Andre ng father figure at kita natin, nagmamahalan ng dalawa. Pero napakahalaga na mabuild muna sa pamilya yung relasyon na mag-ama so that there's always a good role model. No? May susundan si Andre paglaki niya. Right. And yet, in spite of growing up in a home where Andre was loved, yet para bang kumbaga at that moment nanalo yung peer pressure sa pag-influence sa kanya, no? Truly, some of us may be facing intense pressure to conform, whether through violence due to loyalty within, our circle of friends or through illegal activities because of pakikisama. You know how strong pakikisama is in the Philippine culture, no? But here's the good news. God offers the way out. The Bible says in 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Jesus offers freedom. He provides a new identity, not shaped by peer pressure, but by His love and truth. Would you like to receive that freedom, that identity from Him today? All it takes is a simple prayer, a prayer to surrender your life to Jesus. Pray with us. Let this prayer come from your heart. Just say, Dear Lord, I'm trying my best to please You. I'm trying my best to live a life that is righteous before Your eyes, but Lord, there's so much pressure all around me, and I admit that I need help. I cannot do it alone. So right now, Lord, I come to You, knowing how much You love me, knowing the cost that has been paid on the cross for me. So right this moment, Lord, I ask for forgiveness, Lord. Forgive me for the sins that I've committed. Forgive me, Lord, for doing it my own way. And so right now, Lord, thank You that Your grace, Your strength is available every single time we run to You. So Lord, this very moment, I knock, and I ask You to please strengthen me, to please give me that grace. As I invite You now, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will encourage me, Lord, to be the God that will strengthen me, to be the God that gives me new hope, a new understanding, a new kind of direction, a new way of life. I receive this now, and I surrender totally to You. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Abangan sa aming pagbabalik, baka kasama natin dito sa studio si Andre. Aalamin natin kung ano ang naging turning point niya sa gitna ng magulong sitwasyong pinasukan. Kaya, dyan lamang kayo. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, Yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details.
Problema sa pera, sakit na imposibleng gumaling, pinsala ng kalamidad, sa gitna ng matinding suliranin, may isang pangalang maaasahan at tumutugon. Sagot ka ni Lord. Simula November 10 to 14 at 17 to 21, 12 midnight, live sa GMA. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Nananalangin para sa mga naapektuhan ng kamakailang lindol. Ipagkaloob mo po ang katiwasayan sa mga nagdadalamhati, tulong sa mga nawalan ng tahanan at kabuhayan, at kagalingan sa mga nasugatan. Iligtas mo sila mula sa kalungkutan at pangungulila. Bigyan mo rin po sila ng pag-asa at tibay ng loob upang muling makabangon. Pagpalain mo po ang mga tumutulong, naway magkaisa ang komunidad sa pagkakawang gawa at malasakit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome back to the 700 Club Asia, and we have with us in the studio Alejandro Andre Hineta. Magandang araw, Andre. Salamat for joining us today. So, Andre, kwento mo nga paano naapekto sa iyo, nagkaroon ng effect sa iyo ang gulo at hirap ng kinalakihan mo there way back in Tondo when you were still young. Nagkaroon po ng epekto sa akin yung kinalakihan ko. Yung mindset ko po kasi nasanay sa away during that time. Pero hindi naman mga grabing away. Away lang ng mga Kids. bata-bata po. Ganun. Oo. So, pero nagkaroon po ng magandang epekto sa buhay ko na makilala ko ng Panginoon. Si Jesus. Ang sa dami ng gulo at barkada na pasukan mo, may punto ba na naisip mong hindi na ito tama? Ano ba naging turning point para sa'yo? Pagbata po kasi during that time, hindi ko maisip na mali yung ginagawa ko. Kasi I'm enjoying it. Yeah, Bilang isang kabataan, accepted ka sa grupo, Tama. medyo may pagkabida ka, lalo na kung nag-away, ikaw ang ipinambangga. Oo, Kasi ganun po correct. grupo, pipili ng isa, awayaan. Yeah. Pag nag-away, medyo sikat ng konti, sugat man o wala. Opo, ganoon. Pero of course, when you go home, nalalaman ng mga parents mo, ng mami mo na napaaway ka. No? So, nung nag-abroad naman ang father mo, ano ang naging epekto noon sa'yo bilang panganay? Medyo ang emosyon ko po noon nalayo sa tatay ko pero hindi ko sinasabi. Yeah. Dahil nga siyempre matagal siyang nawala. Bagamat every 6 months nagbabakasyon po siya. Pero at that time, did you understand why mag-abroad siya? Medyo mahirap ang buhay po namin noon. Yeah. Pero naintindihan mo, dahil doon, gusto niya mag-abroad to give the family a better future. Opo. But as a young boy, ang hirap intindihin yun, di ba? Why does he have to go, di ba? Kasi dito, di South Vietnam lang, malapit-lapit. Right, Hindi right, ko lang tama. Middle East, napakalayo. Opo. Sila po yung mga unang OCW Yeah. during that Overseas time. contract workers. Oo. So nung paano niyo naman na-handle yung guilt ninyo nung nasaktan niyo yung kapatid mong si Amelita? Ano yung natutunan mo bilang kuya mula sa nangyari? Ang isip ko kasi doon, syempre kuya po ako . Ang tatay ko noon wala. Mahigpit talaga ako sa mga kapatid ko. Parang yung sa akin nung nasaktan ko siya, parang pagtutuwid po ba? Kasi hindi siya sumusunod. Kasi sabi ko, huwag kayong lalabas ng ganyan ng short yung sapat. May mga kabarkada ako talaga na mga balasok. Medyo hindi po magandang pag-iisip. Ayoko na marinig ko sa kanila na gano'n yung si Melly, maganda ang katawan. Ayoko po dahil away po yun talaga. So sabi ko, huwag kang lalabas ng ganyan. Nung lumabas siya noon, sabi ko, ba't ganyan ang suot mo? Pagpasok niya, hinatak ko siya, sinampal ko siya. Natanggal yung sikaw niya rito. Natanggal po, nabunot po yun. Okay. Wow. So, Paano, doon sa, palagay po ba ninyo ay nag-overcompensate kayo na wala ang tatay niyo? Or ganun din ba? Kung feeling mo ba, sinusundan mo lang yung gagawin sana ng tatay mo kung nandun? no, I'm thinking, si Andre disciplinarian, ganun ka-disciplinarian Yung din tatay. yung papa mo? Medyo po. Oh, Dahil okay. ang tatay ko noon, alam niyo ba yung text? Ayaw kong pag-textan. Kasi it will lead me to gambling. Ayaw ng tatay ko po na magsusugal kami. Okay. So paano po nawala yung violent nature ninyo? Kailan tumigil yon at paano? Kay Jesus. Amen. Kay Jesus lang.
Doon po nagbago ang buhay ko. Kasi talagang violente ko. Mainit ang ulo ko. Pag ako nagalit, sisigaw ako niya, magmumura talaga ako. Pero nung makilala ko, that was the turning point in my life. Si Jesus lang po talaga ang kasagutan. So, Andre, kung babalikan mo yung buhay mo, no? Noong bata ka pa, paano mo nakita ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo noon? Relihiyoso pero wala pong personal na relasyon sa Panginoon. Meron pong isang insidente na kamuntik ako malunod. Nagsuswimming kami sa may Sacred Heart Academy sa Novaliches po yun eh. Hindi ako marunong lumangoy. Hindi ako marunong mga barkada nyo? Barkada ko po yun. Mga barkada ko. Eh di nag-dive ako, 10 feet yung lalim. Hindi na ako makaahon. Ganun lang ako ng ganun, yung kamay ko. Malulunod na ako. Pero bigla may nagtaas ng kamay ko. Tinaas yung kamay ko, hinila akong pataas. Yung kaibigan ko na si Jimmy, na dati namin, kasama ko rin sa mga inuman, barkadahan po yun. Hanggang pag binabalikan ko yun, sabi ko, Panginoon, niligtas mo ako eh. Pag nagko-quiet time po ako, isa yung sa mga iniyak ko sa Panginoon. Kasi kung namatay ako, wala na. Right. Yung pong insidente yun ang binabalik-balikan ng isip. Dahil may plano talaga ang Panginoon sa buhay mo. Opo. Wow. So, this is just the first day, Mari, but we'll have Andre here for 4 more days. Pero maraming salamat, Andre, sa time mo ngayon. Opo, salamat po. Alam nyo, hindi lang si Andre ang dumadaan sa ganitong laban. Maraming kabataan sa bansa ang nasa gitna ng gulo, pressure, at brokenness. Pero naniniwala tayo may pag-asa. May Diyos na handang umabot, magpatawad, at magpanibago ng buhay. Ngayong oras na ito, samahan niyo po kami sa isang panalangin para sa mga kabataang Pilipino. O Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, para sa oras na ito, para sa pribilehyong ito upang aming maitaas sa inyo, sa inyong trono, Panginoon, ang mga kabataang Pilipino. Father, maraming nalilinlang ngayon, maraming nadadala sa social media, maraming nadadala sa pornography, maraming nadadala sa droga. Lord, there's so much that can go wrong, Panginoon. There's so much more temptation for this generation. Lord, we're asking now, Lord, for your Holy Spirit to just move mightily amongst our youth, Lord. Kumikilos na po kayo pero marami pa pong nangangailangan ng paghipon ninyo, marami pong nangangailangan ng paggalaw po ninyo sa kanilang mga buhay. Lord, we plead with you, Father. Would you move mightily, Lord, now, right now, amongst our youth, Father. Let them find you early, Panginoon. Hindi sila magkasala tulad namin, mga lumapit po sa inyo. Matanda na kami, Father. In Jesus' name, would you move even now, Father, amongst the youngest of our youth, Father, and move by the power of your Holy Spirit, Lord. Yes, Lord. Bring revival to our youth now, we pray. In Jesus' name, amen. Amen. Because only you, Lord, you can open the hearts of our young people and do a transformative work in their lives. Thank you, Father. Yes, Lord. That's just the beginning of Andre's story. Stay with us this whole week as we follow how God took Andre from a place of brokenness into healing and restoration. And speaking of restoration, meron isang napakagandang selebrasyon na nagpapaalala sa atin ng katapatan ng Diyos. It's called Sukkot, or the Feast of Tabernacles. And recently, the Jewish community around the world celebrated the Sukkot. Pero ano nga ba ang kahalagahan nito para sa ating mga Kristiyano? Let's watch this. Sa gitna ng tensyon sa Israel at malawakang anti-Semitism, isang espesyal na pagdiriwang ang isinagawa ng Jewish community sa buong mundo. Ito ang selebrasyon ng Sukkot o Feast of Tabernacles. Ito ang itinuturing na isa sa pinakamasaya at engranding pista sa Israel. Ginugunita nito ang pagkalinga at probisyon ng Diyos sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa disyerto patungo sa lupang pangako. Para kay Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch, ang Sukkot ay kapistahan ng hospitality, harvest at happiness, mga pagpapahalagang likas din sa kulturang Pilipino. Unity, the unity of friends
is very in Filipino, is very in others. You don't have to believe in everything the same, but faith unites us, and friendship is something that we have to keep on celebrating. Bagamat isang Jewish tradition, ang Sukkot o Feast of Tabernacles ay may malalim ding kahulugan para sa mga Kristiyano. Taon-taon, libo-libong mga Kristiyano mula sa iba't ibang mga bansa ang nagtitipon sa Israel upang ipagdiwang ito sa pangunguna ng International Christian Embassy Jerusalem o ICEJ. We who are believers of Yeshua, Jesus, we know that He is the fulfillment of that covenant na kung saan inugpong tayo, kumbaga, no? So we're grafted into the original olive branch, which is Israel. So we support because we serve the God of Israel, and we belong to His people also through Yeshua. So inseparable po ang Christians, no, and Israel, and we know God has a plan for them. Okay, so that's why we need to pray for them for peace and also for their salvation. Ang Feast of Tabernacles o Pista ng mga Tolda ay pagtugon sa utos ng Diyos. Dito ay itinakda ni Yahweh na mula sa 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang Pista ng mga Tolda na tatagal sa loob ng 1 linggo. 1 linggong walang trabaho, puro pagsamba at paghahandog para kay Yahweh lamang. Para sa mga Kristiyano, ang Sukkot ay simbolo ng pansamantalang buhay sa mundo at ng pangakong walang hanggang tahanan sa piling ng Diyos. Isa itong panahon ng pasasalamat, panalangin at pag-asa sa darating na kaharian ni Kristo. Sa panahong iyon, masayang magsasamang muli ang Diyos at sanlibutan sa Israel. Maghahari sa wakas ang kapayapaan sa buong mundo. Magkakaisa ang lahat ng lahi kasama ang Hudyo at Arabo. At sa araw na yun, magkakaroon ng masaganang ani ang mundo. Magwawakas na rin ang digmaan sa pagitan ng mga bansa. God really is in control of history. And what's going on is part of His grand plan. And we know one day everything will be fulfilled, yung kanyang ipinangako. Sa isang mundo na puno ng pagkakaiba, ang Sukkot o Feast of Tabernacles ay paalala na ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa pagkakaisa, pananampalataya at presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Ako si Joash Bermejo para sa CBN Asian News. Ang pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day reading plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. John. We're gonna need a bigger boat! He is the light of the world. For block screening or to use this film for fundraising in your church or organization, please get in touch with Gina Romero. Nag-uyog dayan ako mama kay kitabunan ko dayan ipagawas ko sa kang ate mauna kay save na ko. Dayan nag-shake pa dayan ninggawas me. Lord, ganahan ko Lord wa nang uyog Lord dayan. Happy na ang mga family, Lord. Pagkahuman na, wanay kuan. Narin ako diri sa mga wanay mga kuan
di rin ako. Nauli na ko dire. Okay. Conforme ra sa may panghatag nga rin sa mga, mura sa mumukha na. May manghatag, kunti. Mahatag nga rin. Basta kay gamay naman na sir, marag 2 ka galon. 3 ka galon ba ka na? Nana pa, nagkadag ko. Yan ay gagmay, na batol. As one of the public servants in our barangay, your offer really means a lot to us. No, it's really a great help for us to survive, for the fast recovery, to be a resilient barangay. Thank you, Operation Blessing, for the food and water. You know, Mari, no one expects an earthquake. Yeah, we live in an earthquake belt, in fact, the Ring of Fire. Pero you're not thinking, are we going to have an earthquake that strong? You know, and this was so unexpected. But thank God, 2 days after our Operation Blessing team was in Cebu, together with the goods in partnership with the Philippine Air Force, we brought goods there. Our teams arrived. Even our team from the U.S. who are water experts, because you know there's busted pipes and the water's contaminated, no? So we can give our people, our kababayans there, potable water, safe drinking water. At kaya tayo nakakakilos ka agad, Peter, kasi meron tayong one step ahead. Tama. Hindi tayo naghihintay ng ilang araw bago kumilos. Ready na tayo, whatever the calamity. At meron tayong ambag na goods because of the support that we receive from all our faithful donors and supporters. Amen. Alam po ninyo, when disasters strike, healing goes beyond food and medicine. It's also about comforting the heart. Together with our partners, Natan Worldwide Disaster Relief, an Israeli all-volunteer NGO, nagsagawang Operation Blessing ng psychological first aid sessions para sa mga earthquake survivors sa Northern Cebu. Yeah, Mari, there were 2 doctors and 3 social workers from Natan, no? At sa tulong naman ng International Disaster Response Network Philippines, nakapagtayo tayo ng child-friendly space para matulungan ang mga bata na harapin ang takot at tumibay ang kanilang loob. And bukod sa Cebu, tumulong din ang Operation Blessing sa ating mga kababayan sa Davao Region na naapektuhan ng malakas na lindol. At kung tinutulak ka ng Panginoon na tumulong, you can partner with CBN Asia. Kahit malayo ka man sa Cebu o Davao, maaari ka pa rin maging daluyan ng pag-asa. Totoo yan. Your donation today can make a huge difference para sa ating mga kababayang biktima ng lindol. Scan mo lang ang QR code sa screen o bisitahin ang cbnasia.com/give para makita ang iba't ibang paraan ng pag-donate. Sa gitna ng mundong puno ng tukso at pressure, may paalala sa atin ng Panginoon sa Romans 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So join us again tomorrow for the continuation of the Andre story. Only here on the 700 Club Asia. God bless you. Ngayong Martes, ang kanyang mga nakarelasyon is 23 years old and 18 years old. Batikan ng tatay ko during that time. Ano kaya ang magiging epekto ng pambababae ng ama kay Andre? Matupad pa kaya ang pangarap niya sa buhay? Ako ang unang magiging doktor sa buong angkan namin kung sakasakali. Tunghayan sa pagpapatuloy ng kanyang kwento sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.